nakita na si House Speaker Romualdez ni new House Speaker Faustino D. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na mahuli itong mga nangyayari ngayon? Wala akong mensahe kay Congressman D. Meron lang akong i-share, gusto na ibahagi no, sa mga kababayan natin. I'm sure he is a good person. I've met him several times sa aking mga events at sa aking trabaho, si Congressman D. Si Congressman D ay congressman ng Isabela Province. Ano bang tawag dyan? Hindi ko kasi masabing warlord siya eh. May hawak ng probinsya ng Isabela ay si Governor, kalimut ko siyang pangalan. Albano, si Rodito. Ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, hindi ko alam kung hanggang ngayon, nasa circle yan ni Speaker Martin Romualdez. Isang grupo yan sila. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon, pero sa kasal ng anak ng isang senador, nakasama ko sila at doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives, sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Last na. VP, kahapon pumunta ka sa Senado at nakipagkita kay Senator Marcoleta. Anong sadya? Anong napag-usapan niyo, VP? Hindi ko na siguro mas mabuti kung si Senator Marcoleta na lang ang magsabi kung ano yung napag-usapan namin dito kasi I think naglabas naman ata siya ng statement, 'di ba, no? Naglabas siya ng photo eh. Naglabas siya ng photo tapos sinabi niya doon anong caption niya? Oo. Diba? Hindi eh, kasi ano lang yan sa iyo eh, nanghahanap ka lang ng chismis eh. Oo, nanghahanap ka lang ng chismis eh. So, wala akong masabi na, wala man kaming chismis na pinag-usapan doon sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Thank you, Bril. Thank you, ma'am. Sir Julius, pakot? Ma'am, after sa Japan po, ma'am, babalik ka po ng Hague? Okay. Wala pa akong schedule sa Hague. Napanigurado ko na merong magbibisita kay Pangulong Duterte doon. So on that note, sigurado I am comforted by the fact na
may nagbibisita sa kanya araw-araw na pinapayagan ng detention unit na magbisita. Pero iniisip ko na bumisita dahil napapansin ko na medyo nag-iiba yung mood niya ngayon. At tinanong ko si Kitty anong nangyayari, bakit walang mga tawag. At sinasabi daw ni President Duterte ay ayaw niya daw yung frustration niya na wala siyang magawa sa mga pangyayari. So medyo frustrated po ang ating Yun ang naiintindihan ko sa current mood niya, no. So mahirap din kasi talaga pag telepono yung pag-uusap kasi choppy yung linya, minsan di pa nagkakarinigan ng maayos, gano'n. Hindi mo ma-comfort yung tao na nandyan sa harap mo, nakikita niya yung emotions mo sa mukha mo, yung lahat yon. So pinag-iisipan ko, pero sa ngayon, wala pang schedule dahil meron namang mga nakaschedule sa mga relatives na bibisita doon sa kanya araw-araw. Any follow-up question? Sir, last we have Sir Argel of GMA. Ma'am, Sir? with the recent change na liderato ng Senate at saka dun sa Congress, ma'am, how do you see the stability, ma'am, ng Congress ngayon sa pagpapalit-palit ng liderato? Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains, no? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. Even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya, really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Hindi yung mga maliliit na sinasabi mong 10 kilometers na daan. Hindi yan gusto natin makita, no, sa ating pamahalaan. Mga maliliit na kung saan-saan nilagay, yung iba hindi pa talaga nilagay, nawawala pa, yung iba substandard pa. Hindi ganyan na klase ng mga projects ang gusto natin na nakikita sa bayan. Ma'am, sa lahat ng mga nabulgar na mga anomalya at nangyayari ngayon, ma'am, meron na bang mga political parties na nililigaw sa inyo for the next election? Or lumalapit sa inyo? Ang masigasig talaga at ano sa tawagan kana intent yun is PDP. Halos linggo-linggo nila ako kinakausap at iniimbita na sumali sa partido nila. At naisip ko, tama na rin siguro yun na na hindi na ako sumali ng partido pagkatapos ko umalis ng Lakas. That way, hindi ako kailangan makipagplastikan sa mga politiko. So you will stay sa hukong? Kumusta po yung hukong? Yes, ngayon, ang hupog ng pagbabago, ang HNP, is still a regional party for Davao Region. And nandun pa din ako mag-isa, kasama ko si ang taga. Oo, si Mayor. Si Mayor Aldavid Uy, now board member Aldavid Uy. Dalawa lang po kami doon.
Naga-jack-in po eh. Thank you, Vivi. Karon ka mag-Japan, Bibi? Oo, yung gabi, yes, yes. Pumubalik. Pupunta ako ng Japan dahil merong mga rallies doon no, na hinanda ang Filipino community sa Tokyo at sa Nagoya, at matagal na nila itong pinlano. Hindi ko siya pwedeng i-postpone dahil madami sa kanila ang nag-ayos ng kanilang day off, madami sa kanila ang nagbiyahe papuntang Tokyo tsaka Nagoya, at madami sa kanila ang gumastos na ng mga hotels nila. So hindi ito pwedeng ipagpaliban. In any event, para din naman na ito sa bayan dahil ito ay double na pananawagan kontra korupsyon at pananawagan sa ICC na palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In line to sa Pray for the Philippines na No, iba din. Ang sa Pray for the Philippines naman dito sa Davao City sa September 21 ay naghalong prayers and political speeches, no? Pero mainly ang speakers ay prayers for the Philippines para sa ato ang kahimtang karon o para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yes, as announced, everyone is invited. Doon na tay isa ka gatos nga baka nga giandam, sakripisyo nato na kibalo ka anang sa kuan, kibalo ka anang sa ano sa kaninang sa Bible gani, kato gani gibuhat nila. No? Yes. O in this case, butangan nato kuan 100 ka buok 100 ka buok nga kuan, sacrifice nga baka ang Davao City. Karon ka mabalik. Likely after the kuan. Naalang mi one meeting dito, one Philcom small. One meeting, small gathering after the two rallies. So, basin Tuesday or Wednesday. Ma'am, as your closing statement po, mensahe na lang ni ma'am sa mga Pilipino that continuously show their support sa imuha, pati na po sa opisina sa Vice President. Oh yes, oo. Nagpapasalamat talaga ako lagi no sa ating mga kababayan kasi wala na ako ibang explanation sa mga positive news no na dumadating. Sabon ako, Bi? Take two. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan dahil wala na po akong ibang paliwanag sa mga positive developments at good news na dumadating sa Office of the Vice President, kundi yung pagdarasal lang ng sobrang daming mga kababayan natin para sa akin at para sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, and syempre para sa maayos na implementasyon ng mga projects ng Office of the Vice President. At syempre bilang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagpapasalamat din namin sa kanilang pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanila ding pagdarasal, dahil paniwala ko malaki din ang tulong nung pagdarasal nila para sa kaso, para sa dismissal ng kaso at sa kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.